Direktor, pwede po ba naming malaman yung pong ilang mga detalye sa naging operasyon niyo po dito nga sa pagkakaaresto nitong Chinese national na si Tak Hoi Lap malapit po dyan sa COMELEC main office? Paano po yung nangyari kahapon? Yes, naka-receive kami ng information. So, dinevelop namin at inumpisahan na namin siyang i-monitor. So, siguro mga 3 to 4 days na minomonitor namin siya. At ayun nga, yesterday, na, nakita natin na 3 beses o 4 na beses siya na umikot sa may Intramuros, particularly sa may Comelec, at humihinto ng about 30 minutes kada ano. Ngayon, nung pang-apat na beses, alis na siya, ayun, sinakotin na po ng ating mga ahente. At pagbukas nga po ng kotse, positive, may nakasakay po na mga MC catcher. Yeah, MC catcher po. Oo. Yan lang po para mas malinaw din dito sa mga nakikinig po at nanonood po sa atin ngayon, Direktor. Ito pong MC Catcher, na-explain nyo na rin po yan sa amin. Pero pwede po ba mas detalyado ngayon yung klase na yan ng surveillance device na nakuha ninyo po sa suspect at papaano po niya ito ginagamit, papaano po ito gumagana at ano po ang potensyal na epekto nito kung sakali na hindi nyo po siya nahuli? Ano kaya yung mga information na po pwede niya pong makuha? Ayun po, nakakasagap po siya ng information. Ayon sa aking forensic men, ay nakakasagap siya ng mga data, messages within the radius of 500 to 3 kilometers. Ang MC catcher or yung tinatawag na International Mobile Subscriber Identity ay tied up yun sa user's SIM, yung sa SIM card natin. Yun po ang kinakapa niya. At yun nga, nakakasagap sila ng information. Hindi po natin, for example, dyan sa station ninyo, may pumarada dyan na gustong makuha yung mga information tungkol sa mga messages ninyo, mga data ninyo. Hindi nyo po yan hindi nyo po yan Matatrack. mararamdaman. Oo. Oo, hindi nyo malalaman yan. Dahil na data lang naman ang hinihigop niyan eh. Sinasiphon nila ang mga data. Ganun po. Oo, datas ng mga cellphone within the radius kung nasan po yung MC catcher. Sabi niyo po 3 to 4 days. Oo, yes, Director. 3 to 4 days yun na pong minomonitor itong si Tak Hoi Lap. Bukod po sa Comelec area, meron pa po ba siyang ibang iniikutan bago niyo po siya nahuli diyan? Yes, sa iba't ibang sa Taguig, sa iba't ibang government installation natin ay nakikita siya ng ating mga surveillance officer. And upon checking the device, makikita po ba doon kung ano na yung mga information na nakuha niya kung sakali man? Forensic examination po yun. Ngayon po ay undergoing na ang aming forensic examination kung anong data. Napaka-delikado po nun. For example, ilan ba tumapat siya sa NBI at may pinag-uusapan kami na i-raid namin isang lugar. Oo. At makukuha nila yung mga mga surveillance namin, mga casing namin, case build-up, mamomonitor nila at kung connected sila dun, masasabihan na wala kaming makuhuli. Oo. Ito pong si Tak Hoi Lap, ano po ang profile nito? Tourist lang siya dito. 47 years old. Tourist siya. May passport na Chinese passport. At ang visa niya ay tourist lamang. So, yun nga. Tinatactical interrogation nga namin saan siya connected. Sa anong kumpanya bakit nandito siya sa Pilipinas. Ayun. At sinasabi niya na nagkukuha-kuha lang siya, nag-iikot siya, nagkukuha siya ng litrato being a tourist. Bakit MC catcher ang gamit?